Kapatid na Bobby, bakit po ang banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Hesukristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan? Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa siya po ay tao. Magandang araw po mga minamahal na kapatid at welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pagtutuwid. Nawa po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan at palagi nawa po kayong samahan ng poong may kapal. Ang ating pong tatalakayin po ngayon ay mas mababa nga po ba ng kaunti ang ating Panginoong Hesukristo kaysa mga anghel? At hindi nga po ba Diyos ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo? Mga kapatid, ito po ay ating aalamin, ating susuriin at ating itutuwid. Mga kapatid, ang kasagutan sa programang ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pagtutuwid. Mga giliw po namin mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang pagtutuwid. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na tinitiyak po namin makapagdaragdag pong muli ng kaalaman sa inyo at makatutulong ng malaki at makapagpapalago ng inyong pananampalataya sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mas mababa nga po ba ng kaunti kaysa mga anghel ang ating Panginoong Hesukristo? At hindi nga po ba Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, ito po ay ating suriin, ating alamin at ating ituwid. Narito po ang mga pangunahing talata sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, tunay na tao, at ang lahat ay sasamba sa Kanya. Dito po sa Juan 1:1 ay ganito po ang sinasabi: "Nang pasimula pa ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." Ang paniniwalang ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao ay hindi lamang batay sa banal na kasulatan, kundi ito rin ang malinaw na pananampalataya ng mga sinaunang ama ng ating simbahan. At ito rin po ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church o CCC. Ito po ay opisyal na turo ng ating simbahan. Ayon nga po sa mga sinaunang ama ng ating simbahan o mga early church fathers, ayon nga po kay San Ignacio ng Antioquia, sa sulat niya sa mga taga-Efeso, ay ganito po ang kanyang sinasabi: Jesus Christ is our Lord. At ayon rin sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ganito po ang kanyang sinabi: Jesus Christ is our God. Kaya po mahalaga mga kapatid na isa po ito sa pinakamaagang patotoo sa unang siglo pa lamang na si Jesus ay Diyos, naging tao, tunay na nagkatawang tao. At ayon naman din kay San Justin na martir sa kanyang libro na pinamagatang First Apology chapter 63, ano po ang kanyang sabi? Christ is the Word who is God. At sinabi niya rin, the Word became man. At ayon naman po sa Catechism of the Catholic Church o CCC, ito po ang opisyal na turo ng ating simbahan na dapat na
pag-aralan din ng mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo. Ayon sa CCC paragraph 464, pinapaliwanag na hindi kalahating Diyos at hindi kalahating tao ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Sa paragraph 470, si Jesus ay may isip ng tao, damdamin ng tao, tunay na kaalaman bilang tao. At sa 471, si Jesus ay lumago sa karunungan bilang tao. At sa paragraph 473, ngunit bilang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay na nauukol sa kanyang misyon. Dahil ang ating Panginoon po ay nagmisyon. At sa paragraph 475, may dalawang kalooban si Kristo, divine will at human will. Ngunit hindi sila magkasalungat. Mga kapatid, ay dako naman po tayo sa mga papal encyclicals o encyclical letters. Ito po ay nagtuturo rin na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ayon nga po kay Pope Pius XI sa kanyang Quas Primas tungkol sa pagiging hari ni Kristo. Ito ang encyclicals na nagtatag ng Solemnity of Christ the King. Sinabi niya, Christ is King by nature right because He is the Word of God, consubstantial with the Father. At sinabi rin niya, He became man and redeemed us. At ito po ay kanyang binigyang diin. Tunay na Diyos, tunay na tao, at hari ng buong sang nilikha. At ayon kay Pope Pius XII sa kanyang Mystici Corporis Christi, isa ito sa pinakamahalagang encyclicals tungkol kay Kristo. Sinabi niya, the only begotten Son of God assumed human nature, at He is true God and true man. Ipiniliwanag din niya na si Kristo ang ulo ng simbahan. At ayon naman kay Pope Pius XII sa kanyang Sempiternus Rex Christus, isinulat upang ipagdiwang ang 1,500 na taon Council of Chalcedon. Ito marahil ang pinakamahalagang encyclical tungkol sa doktrinang True God, True Man. Binanggit niya, ang Council of Chalcedon ay nagturo ng Christ is one person in two nature. At sinabi rin niya, true God and true man. Banggit ay mas mababa ng kaunti ang Panginoong Hesukristo kaysa sa mga anghel na tagalangit at espiritu po sa likas na kalagayan. Ano po ba ang tinutukoy doon sa pahayag na iyon? Ang mas mababa po ng kaunti sa mga anghel na tagalangit, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil sa siya po ay tao. Narinig na ninyo mga kapatid, ayon sa mga iglesia o sa mga ministro ng iglesia ni Felix Manalo na mas mababa ng kaunti ang ating Panginoong Hesukristo kaysa mga anghel. Tama po ba ang kanilang pagkaunawa sa pagbasa? Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 6. Sinasabi po dito na mas mataas ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos, at higit na dakila. Nakita ninyo mga kapatid, higit na dakila at ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya. Ano po ba yung ibinigay po sa kanya? Ituloy po natin ang basa sa mga taga-Pilipos 2:10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit,
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ito rin po ang sinasabi sa mga taga-Kolosas. At ito po ay ating mababasa, Kolosas Kapitulo 1, versikuloy 16. At ganito po yung sinasabi, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, maghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Sabi rin sa mga taga-Kolosas, ituloy po natin ang basa sa 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ayon naman po sa mga taga-Pilipos 2:9. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po ba yung pangalan na yun? Hindi ba ang ating Panginoong Hesukristo o pangalang Jesus? Dito po, ituloy po natin ang basa sa mga taga-Pilipos 2:10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ituloy po natin sa 11. At para sa ikluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Kaya po, lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesucristo o sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Dito po sa Lumang Tipan, si Kristo ay tinawag na Panginoon o Yahweh. Dito po sa Joel 2:32. At ganito po ang sinasabi, ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gayun din po sa Bagong Tipan. Sinabi po sa mga taga-Roma na ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas nga po. Roma 10:9. At ganito po ang sinasabi, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tuloy po natin ang basa sa Gis. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sa 11 po o sa 11, sinabi nga ng kasulatan, walang sino mang sumampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Sa pasimula pa lamang po ay ang salita ay ang Diyos at nagkatawang tao. At ito pong sa Juan 1:14. Ang sinasabi po dito na naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Paano po ba natin malalaman na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao po talaga? Meron po ba tayong ibang talata o talataan sa banal na kasulatan na nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesukristo o ang ating Diyos na Panginoong Hesukristo? Ay abay opo. Nais ko pong ipapansin po sa inyo, ito pong talata po sa Lucas 1:26 at ganito po ang sinasabi. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria na nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria,
sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Nakita ninyo mga kapatid, paano po nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo? Paano po? Dahil sa pagsilang sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria, siya po ay isinilang at nagkatawang tao. Bakit po ba nagkatawang tao ang Diyos? Sapagkat ito po ay ating mababasa dito po sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 2, 17. Ganito po yung sinasabi. Kinakailangan niyang maging katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Ano po yung sabi? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos, ay dapat na maging tao upang maranasan niya ang pagiging tao. Sapagkat ito po ang sinasabi ng propesiya o ng katuparan na kinakailangan na magkatawang tao ang Diyos upang matupad ang pangako o ang propesiya na nakasulat sa banal na kasulatan, ang kaligtasan. Bakit po? Sapagkat hinihintay po natin ang ating dakilang tagapagligtas na si Hesukristo. Tito 2:13. Ganito po yung sinasabi. Hinihintay natin ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. At ito po ang kanilang argumento tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na tao lang daw. Kanilang binabasa po itong nasa Juan 8:40. At ganito po ang kanilang sinasabi. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ayan po ang kanilang argumento sa Juan 8:40. Como may nabasa po daw silang na taong sa inyo'y nagsasaysay, na taong daw, na tao. Kaya sinasabi ng mga ministro, pinalalaganap ng mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo na taong si Hesukristo. Kung may nabasa nga na tao, literal na tao na kaagad ang ating Panginoong Hesukristo, hindi na sa Diyos. Paano po kung may mabasa po tayo na ang buong kalikasan ni Kristo ay siya po ay Diyos, o ang kalikasan ng Diyos ay nananahan kay Kristo? Ito nga po ay ating mababasa dito po sa mga taga-Kolosas 2:9. At ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Nako, nadibunk na ang argumento ng mga ministro ng Iglesia ni Felix Manalo. Wala pong masama dun sa bersikulo o kapitulo na kanilang binasa ayon kay San Juan sa 8:40. Dahil sa ibang version po ng banal na kasulatan o ibang version po ng Biblia ay ganito po ang nakasulat. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Ang sinabi po dito ay ako'y. Ako'y po ang sinabi dito, o ako, o tinutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po yun, tinutukoy po dito, napakasimple, ang ating Panginoong Hesukristo. Como may nabasa na taong Kristo ay tao na lamang, hindi na siya Diyos. Ganun po ang kanilang argumento. Ngunit mali po ang kanilang pagkakaunawa. Napakababa po ng kanilang pagkakaunawa. Paano naman po itong sa mga taga-Kolosas sa 2:9? Ano po yung sabi? Ulitin po natin. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa kanyang pagiging
tao. Mga kapanalig, ano pa po ba ang patunay o kwalifikasyon ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagka-Diyos? Mga kapanalig, ito po ang patunay na ito ay siya po ay sinamba ng mga anghel ng kanyang mga lingkod, at kahit yung nasa ilalim ng lupa ay siya rin po ay sinamba. Saan po natin ito mababasa? Ito po ay ating mababasa dito po sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 9. At ganito po ang sinasabi. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po ba yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan? Ituloy po natin ang basa. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Nakita ninyo mga kapatid, ang lahat daw po ay luluhod at magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. At ito rin po ang sinasabi sa Apokalipsis 5:11-14. Ano po yung sabi? Ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat ay nagpupuri at sumasamba sa kordero. Sino po yung kordero, mga kapanalig? Ano po ang pangalan ng kordero? Ano po yung sabi sa mga taga-Pilipos 2:10? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri. Sino? Ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Pati yung sa Apokalipsis ay ganun po yung sinabi. 22:3, ano po yung sabi? Ang tron ng Diyos at ng Kordero ay naroon at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Ganito rin po ang sinabi sa Hebreo 1:8. Sinabi ng Ama tungkol sa Anak, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Balikan po natin yung sa Apokalipsis. Ipapapansin ko po sa inyo. Ano po yung sa Apokalipsis 22:3? Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroon at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Sino po ba yung mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo? Wala pong iba kundi ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad. At tayong mga nasa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, katulad nga po ng mga alagad. Kaya nga po, sabi po dito sa Mateo 28:9 ay ganito po yung sinasabi. Lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba. Nakita niyo mga kapatid, sinong ordinaryong tao ang sasamba sa kanyang kapwa ordinaryong tao? Abay wala po. Magiging Diyos-Diyosan po ang dating niyon. Kaya po, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapatunay, kinikilala, at alam ng mga tao ng kanyang mga tagasunod na siya ang Panginoon. Sapagkat, sabi po sa Mateo 28:9, siya po ay niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Alam po ng kanyang mga alagad na siya po ang tunay na Diyos. Hindi po sinawatan ng Panginoon nang siya po ay yakapin at sambahin ng kanyang mga tagasunod. Wala pong pagsawata o pagpigil na naganap, o wala pong pagpigil o hindi po sinaway ng Panginoon ang mga taong sumamba sa kanya, sapagkat alam ng Panginoon na siya ay sasambahin ng mga taong nakakakilala sa kanya na siya ang tunay na Diyos. Kaya po naman, tayong mga nasa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na sumasamba at tunay na kumikilala sa ating Panginoong Jesus na siya po ang tunay na Diyos. Kaya po tayong mga nasa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang tunay rin na sumusunod sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan at sa Biblia.
Kaya po naman, tayong mga Katoliko ay ating pong ipinalalaganap na si Jesucristo ang tunay na Diyos o siya po ang Diyos sapagkat ito po ay inuutos po sa atin ng mapagpala at mapagmahal na Ama. Dito nga po sa mga taga Pilipos 2:11. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Nakita ninyo mga kapatid, tayo po ang sumusunod sa ating Diyos Ama na ipinapahayag natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos. Kaya po malinaw po sa atin mga kapanalig na ang ating Panginoong Hesukristo wala pong pagkalinlangan na siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya po ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Yun po ang malinaw po sa atin. Kaya po ating ipinapahayag katulad ng sinabi po sa mga taga Pilipos na ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon o siya ang Diyos na dapat nating sambahin katulad nga po ng mga apostol. Kaya nga po si Apostol Tomas tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo nang sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko. Siya po ay hindi po dito nagulat sapagkat sinasabi po ng mga ministro ng iglesia ni Felix Manalo, siya daw po ay absent at nagulat. Wala pong ganun. Atin pong basahin dito po sa Juan 20:28. Si Tomas po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat siya'y wala nung unang pagpapakita niya sa mga apostol sapagkat ang lahat ay natatakot. Kaya wala po si Tomas nung panahon pong iyon. Nung siya po ay nandoon na, siya po ay sumampalataya at sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Basahin po natin. Sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko. O hindi po ito itinuwid ni Jesus. Wala pong ganoon na nangyari o wala pong ganong ganap na nangyari. Siya po ay sinabihan ni Jesus na sumasampalataya ka na Tomas dahil ako'y iyong nakita. Yan po ang sinabi. Kaya po tayo mga Katoliko ay talagang tahasang sumusunod din na sa ating Panginoong Diyos na kumikilala na siya ang tunay na Diyos sapagkat hinihintay po natin ang ating dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Tito 2:13. Ganito po yung sinasabi. Hinihintay natin ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yamang naipahayag na natin mga kapanalig ang ating Panginoong Hesukristo na siya po ang tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. At siya po ay hindi po mas mababa sa mga anghel sapagkat siya po ay mas mataas sa mga anghel kahit na siya po ay nagkatawang tao. Hindi po yung sinasabi ng mga iglesia ni Felix Manalo na siya daw po ay mas mababa sa kanyang kalikasan. Hindi po ganon sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo bagamat siya po ay nagkatawang tao, hindi po nawawala ang kanyang pagiging Diyos sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Kaya po mga kapatid, muli po tuloy-tuloy ang pagtutuwid na gagawin ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa mga maling paniniwala at sa mga aral na salungat sa Biblia, sa ikahahayag ng katotohanan alang-alang sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Nawa ay namulat po sa kamalayan ang inyong puso at isipan na alamin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Tayo ay mga Katoliko, mamuhay sa pagiging Katoliko. We are Catholic, live Catholic. At lumagunawa po tayo sa ating pananampalatayang Katoliko. Let us grow in faith. So here we are to pledge our lives to the Lord.